mangyari sa impeachment. At syempre, naulit yung sinabi ni VP Sara na she wants a black man. Pero tsaka na po natin pag-uusapan yan dahil yung mga bagay-bagay na hindi po pwede sa publiko na naging topic na usapan. Anyway, the following day was the grand rally, no, na para sa selebrasyon ng birthday ni VP Sara. No? At pangalawang pagkikita na namin ni Amy Marcos yan, so hindi na siya tense. Pero pangunang pagkikita ni VP Sara, ni Amy Marcos at ni Maharlika. So nasa loob kami ng backstage na isang tent at pumasok na doon si Maharlika at sila yung nagpatian. At ang talagang unang tanong naman ni Amy Marcos kay Maharlika ay, bakit ka magalit-galit sa akin, Maharlika? Sabi niya, ang sagot naman ni Maharlika, hindi sa ako galit sa'yo, no? Pero talagang ako, galit ako dun sa bangag mong kapatid at sa iyong sister-in-law na Lisa Tanas. So, wala namang plastikan pong nangyari, pero people were cordial. They were civilized. Kasi syempre, nagtitipon-tipon kami para sa birthday ni Inday Sara at wala namang po pwedeng manira dun sa birthday na yon dahil pare-pareho namin mahal si VP Sara. So, kumbaga, cool na cool ang lahat sa isa't isa. At walang plastikan, diretsahang usapan, tinatanggap naman ni Amy Marcos yung mga sinasabi ni Maharlika at yung mga sinabi ko, no, na sa totoo lang. Matter of fact, okay? Wala namang sigawan, walang snipan, matter of fact lang, poker face lang. At si Kusot, and at the same time, hindi naman naging dahilan yung pagkakaibigan nila para banat-banatan ni Inday Sara si Marcos Jr. Now, meron ding mga behind the scenes na nangyari nung ako'y nagtatanong pati. Meron kasi nung isang volunteer na kakilala ko naman at kala ko close ako sa kanya. Pero talagang sandaling-sandali, sa simula pa lang ako, dahil nagsimula ako dun sa bangag-bangag, no? Ngiwi-ngiwi at putod-putod-putod, ay pumupunta siya sa harap ng entablado at nagsasay na X na parang pinapagigil ako. No? So anyway, hindi siya pinapansin dahil alam ko naman na napaka-ikli pa lang ng panahon na ginugol ko sa pananalita. So imposible naman na senyas yan na napakatagal na ako nagsasalita. Turns out talagang pinapatigil nila ako dahil meron daw nagsabi na hindi daw dapat ako magbangag-bangag dahil birthday celebration ni Inday Sara. Well, nung ako nagsasalita, hindi ko naisip yun kasi hindi ko naman talaga inisip na walang babana sa mga Marcoses sa pagkakataon na yun, birthday or not ni Inday Sara. So enough, si Robin, si Vice Mayor Baste at saka si Inday Sara mismo ay bumana kay Marcos Jr. No? At talagang mensahe ni Inday Sara kay Marcos Jr. We do not deserve the government that is being run by Mr. Marcos. So di ba banat din naman yun? So hindi ko alam talaga kung meron na talagang sa kampo ng mga Marcos na gumamit ng tao na nagpapigil sa salita or talaga lang sabi nila, staff daw mismo ni VP Sara ang nagsabi na huwag magbangag-bangag sa okasyon na kanyang birthday. Pero ako hindi ako naniniwala doon dahil kakilala naman ako ni Inday Sara mismo. Kaya nga ako nandito sa dahil, humihingin asylum dahil walang tigil ang aking pananalita. At maraming salamat nga pala kay VP Sara no, kung sa napakasang niyang sinabi na naniniwala siya yung pagdidikit sa akin ay dahil nga sa pagiging malakas na supporter kay Tatay Digong at sa kanya, no? At kaya hindi ako naniniwala na si VP Sara mismo isa-censor ako. Kasi naintindihan niya na talaga nagkaaloko-loko na yung buhay ko, yung aking pamilya, na wala nang lahat sa akin, wala nang lahat importansya sa akin dahil nga ayaw kong bumitiw sa aking suporta sa kanyang ama at sa kanya. So bakit naman si Inday Sara pa magpapasensor sa akin? So sa akin, may mas malawakan, mas malalim pang kwento dyan. Siyempre, may mga ibang teorya dyan na baka merong secret supporter talaga mga Marcos doon sa organizers na talagang pinipigil ako dahil alam nila na napapalasing itong si Lisa Tanas kapag ay napapanood na nagbabangit-bangag at saka lalo na yung butod-butod-butod. No? Ako naman, ba't ko naman ipipigil yan? Kinasuhan na nila ako na walang saysay na non-bailable, sinira na nila ang pamilya ko, sinira na nila ang buhay ko, at least mamatay sila sa galit sa akin, sa inis. Dahil hindi ako titigil sa bangag-bangag, wiwi at tutod-tutod. Agree or disagree? Di ba dapat naman? Aba, hindi na po pwede. No? Talagang, I take it sitting down. Dapat sila din naman ay mabuisit kahit pa paano. Kasi, kahit pa paano nakakadedefo by making sure na nabubuisit sila. No? Pero hindi naman nagtagumpay yung nais na sa censor sa akin. Sinabi ko nga, ano ba yung ganyan ka ng ganyan? Ibig sabihin ba yan, magbubules na ako?
course, napaikli ko yung aking, talumpati kasi ang nagawa ko lang nagsayaw ako. Pero hindi naman ako, nakapagsalita ng mahaba, pero hindi rin ako nagpasukin. Sa loob-loob ko nga si Marcos Jr. Kinasuhan na ako ng non-bailable, hindi naman niya ako napapatahimik. Kasi sino pa dito sa Hague ang magpapatahimik sa'kin, aber? At kasama ko pa ang maharlika. Puwede ba nila kaming supilin na magkasama? Hindi ata po puwede.